Nag-video nga pala guys ako ng tutorial nitong solar light na to kaso wala palang sound, so explain ko na lang sa inyo ngayon. So bali itong solar light na to mabilis malobat, inaabot lamang ito ng mga alas 10, umaabot lamang ng mga 5 oras siguro tapos namamatay na. Tiningnan ko naman yung kanyang battery at naka LiPo4 naman siya tapos madami pa, nasa 12 ampere hour. Yun nga lang ang naging problema siguro nito, yung battery ay hindi brand new, para siyang refurbished, marami na siyang mga tusok-tusok dito tapos mga dumi-dumi. Kung brand new sana itong battery nito siguro mas matagal tong malobat gaya ng mga ginagamit ko ditong ibang solar light kasi brand new talaga yung mga battery, matatagal talaga malobat. Pero ngayon papakita ko sa inyo, papalitan ko siya ng battery. Yung mga battery na gagamitin ko ay lithium ion, galing pa rin sa mga power bank na to. Uubusin ko na itong mga battery na to para makabili tayo ng mga LiPo4 sa sunod. Tinest ko nga pala yung mga voltage ng battery kung may mga laman ba, baka kasi lobat yung iba. So ito tinest ko naman at nasa ano naman sila, pare-pareho, full charge naman silang lahat. So bali ang ginawa ko, nilagyan ko lahat ng hinang yung bawat positive. Ang gagawin kasi ito, ipapag-parallel natin, dikit-dikit lahat ng positive tapos dikit-dikit din lahat ng negative. Tapos yung wire naman para mas mabilis dikitan ng lead ay lalagay ko sa dito sa soldering paste. Ilulublob ko siya tapos saka ko nilalagyan ng lead. Mas mabilis kasi dumikit yung soldering wire kapag mayroong soldering paste. So ito okay na yun sa positive. Ayan, nalagyan ko na lahat. Na next naman lalagyan ko ay itong sa negative. So bali ganun din lang ulit yung process. I-scratch ko din lang to ng konti lang. Ayan. Para madaling dikitan ng lead. Ayan. Konting scratch lang naman. So ayan, next naman na itong soldering flux na to. Ilagay ko ng tiko konti. Yan. Tama ng isang patak. Tapos ikakalat ko na lang gamit ito. So ayan, tiko konti lang naman. Ayan, okay na de. Lalagyan ko naman itong lead. Ito. So ayan, ito okay naman na itong isa. Then ito. Then ito. At ito. Ayan. Tapos, same process lang ulit. Lalagyan ko na itong kulay itim na wire. Lublob ko muna sa soldering paste. Tapos, lalagyan ko to ng lead. Ito. Wala na palang lead. So, lagyan ko muna ito. Tapos, lagyan ko to. Saka ko ididikit din sa negative na wire. So, ayan. So, same process lang hanggang dito sa kabila. Ito na ngayon. Okay na yung battery na iparallel ko ng lahat. So, check natin ngayon yung kanilang voltage. So, ito lahat ay magpapare-pareho na ng voltage kasi nga sila ay sama-sama na. So, ito yung positive. Ito naman yung negative. So ayan, meron tayong 4.0 volts. So pare-pareho na ngayon yung kanilang voltage. Ayan. Next naman, ikakabit ko itong BMS na 3.7 volts. So ito. So ayan, ang ginagawa nito, ito is overcharging tsaka over discharging protection para hindi masobrahan sa pagka-charge at hindi malobat naman ng todo yung battery para hindi agad masira. Lagyan ko muna siyang maikling wire para ito yung ikakabit ko sa battery. So dito, ito yung positive. Yan. So okay na, ayan. So bali may BMS na. Next naman ilalagyan ko ng panibagong wire papunta naman sa solar light. So ito naman yung positive ay dito. Ito yung positive na wire. Medyo mahaba lang pero okay na. Tapos ito naman yung negative natin. Ang negative naman dito ay itong kabila. So dito. Ihinang ko siya dito. Din eh. Ayan. So okay na. Test nga natin sa multimeter itong dalawang wire na to kung okay. Dapat sila is pareho ng voltage dun sa battery kanina. Sa dulo. Ito. Yan. Ito yung positive. Ito yung negative. Let's see. Ayan, meron tayong 4.0 volts. So tama naman. Okay naman yung ating BMS. Next naman, ikakabit natin to sa ating solar light. Pero mas maganda kung lagyan ko na rin to ng tape para hindi magdikit mamaya. So bali itong battery ikakabit natin dito sa ating solar light. Meron man siya nakalagay calling dito. Ito sa B negative, ito yung negative din eh. Tapos yung B positive naman dito sa positive. Meron man siya nakalagay kaya madali naman. So let's see. Ayan, gumagana. So para man malaman natin kung aabot nga ito ng magdamag at para hindi na rin ako mahirapan mag-timer at matagal yun. So gagamit na lang ako nitong USB meter para makita natin kung mga hanggang alang oras siya bago malobat. So ito, ikakabit ko na dito sa ating meter. Ayan. Ito pala yung mga remote nila. Ayan, namatay. Ito. So ito yung remote niya, itong kulay green. So ilalagay ko siya sa pinakamahinang ilaw lang kasi yun talaga yung pangmadamagan. So ito na yung pinakamahinang ilaw. Itong kulay yellow. Nasa 5 watts lang siya. So let's say kung mga ilang oras tatagal itong battery na ito. So, bali ito nga palang battery natin ngayon ay 2,500 kada isa. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, bali ito ay nasa 12.5 ampere hour. Itong battery na to, 3.7. So, let's say kung mga ilang oras ito tatagal. So, mamaya ko na lang siya titingnan. Ito na nga pala guys ngayon, hapon na. Pero itong ating ceiling solar light na to ay maliwanag pa rin. Malakas pa rin, no?
Naka-about na tayo dito ngayon ng 8 hours. Ayan o, 8 hours na, hindi pa rin siya nalolobat. Tapos yung battery, ayan, 3.46 volts pa rin, mataas pa rin. Parang sumobra yata yung battery ko nilagay. Siguro dapat mga ano lang, mga tatlo or mga tatlo nga lang siguro dapat. Sumobra yata yung 5. Sobrang tagal malobat. Baka 2 araw kayanin ito. 3.4 pa rin eh. So dahil nga guys, gabi na rin naman, ayan, patayin ko na muna. I-stop ko na muna yung pag-test. So ano naman ako, yung para sa akin okay na to. Tumagal na ng mga 8 hours mahigit pero hindi pa nalolobat. Nasa 3.4 pa din yung voltage ng battery. At base sa voltage start, to nag-research ako, ay lumabas na nasa ano pa siya, nasa 20% pa yung kanyang battery, hindi pa rin nalolobat. Mataas pa yung 20% kung tutuusin, kaya goods na rin to kahit maulan or makulimlim, okay na okay to kapag ganito kadami yung battery. So alisin ko na muna ito, tapos gagamitin ko kasi sa loob ng bahay, madilim na rin doon. So okay naman, sulit. Ito yung ating ilaw ngayon, ayan. So ayan, di ba malakas pa rin, hinaan ko muna. Ayan, dilaw. So update ko kayo mamaya kung or bukas kung kakaya man ito hanggang magdamag, kung anong oras siya mamamatay. Ito guys, ngayon ay umiilaw pa rin yung ilaw natin. Ang oras ngayon is alas 9 na. So bali nakamaghapon na siya kanina umaga. Tapos ngayon kaya hanggang magdamag. Baka kaya nito hanggang 24 hours. Ito na guys, ngayon umaga na. Ayan, ang oras ngayon ay alas 5 na ng umaga. Tapos yung ilaw natin, ayan, umiilaw pa din. So, almost kakayanin niya pala ang 24 hours. Parang sumobra yata yung battery ko nilagay. So, bali itong solar light natin guys. So, dati maabot lang ng 5 hours. Ngayon, kaya na halos mga 24 hours. Hindi pa rin siya nalolobat. So, okay na okay naman. Lahat ng mga links na mga ginamit ko dito, ilalagay ko sa ating description box below. And about naman sa ating mga giveaways, hindi nga pa rin pala nagko-comment yung nanalo sa last video natin. Kaya mamimili ulit ako ng panibagong mananalo ngayon dito sa ating pinaka-latest video. So, mag-comment na kayo kung gusto nyo nito. Ito ay Bluetooth earphone na may kasamang case na dalawang case. Ayan. Tapos meron tatong kasamang solar panel na maliit. Ito yung solar panel natin. Ito, foldable solar panel. Ito, paano buksan? Ayan. So, mag-comment lang kayo sa ating comment section kung kailangan nyo ito para manalo kayo at saan nyo gagamitin. And doon naman sa ating nakaraang video, yung mag-giveaway ako ng LG Solar Charge Controller, hindi pa umaabot yung video natin ng 100,000 views. Kaya, keep sharing lang, comment, and manood lang ng video para umabot ng 100,000 views para matuloy yung ating giveaway.